Hello guys, ang magandang tanghali. So, meron tayong binaba na naman ditong problema guys. Ayan. So, ito yung ating SB600. Ayan. SB600 na ventilator. So, ito yung issue niya. Replace auto sensor. So, yan yung message na sinasabi niya guys. So, binaba dito ng RT. So, actually guys, ito. So, na-acquire namin ito ng 2022. So, expired na yung ating auto sensor. So, actually dalawang palit na to sensor. So, ang sensor to guys nandito. So, ito yung ating sensor niya. So, napapansin mo yung sensor nito guys is same lang din ng sensor ng ating SB300. So, ito yung sensor na tawag electrochemical sensor guys. Oxygen sensor. So, ayan. MOX3. Ayan. So, ito yung tawag niyan. Electrochemical sensor guys. So, ngayon, ito yung kasama talaga lagi sa ganitong ano natin, ventilator, SB300. So, ngayon guys, ang Mindray nagpalit na sila ng sensor. Depende pa rin sa atin, depende pa rin sa user kung gusto nyo magpalit ng type ng sensor. Kasi medyo, yung bagong sensor na upgrade kit nila guys is may medyo kamahalan. Pero, yun ay hindi na sa MOX3. So, ayun ay hindi na sa electrochemical sensor. So, ito ay, ang gamit nila bago ngayon is electromagnetic sensor na guys. Ayan. So, ayun. So, ito yung ipalit natin ngayon. Bagong sensor. Ayan. So, meron siyang dalawang screw na kasama. Ayan. Actually, apat pero dalawa lang yung mga gamit mo dyan. So, ito yung pinagkaiba ngayon guys ng ating upgrade kit ng sensor. So, ano ba pinagkaiba nila? So, ito. Yan guys. Ipaliwanag ko lang muna ang pagkakaiba nila guys. So, bago tayo magpalit, so ipapaliwanag ko lang muna kung ano yung pinagkaiba ba nila, bakit nag-upgrade ang Mindray. So, ito guys, ang electrochemical na sensor, meron tong maximum life. So, maximum nito guys is 2 years. So, yun na yung pinaka-maximum nito, 2 years lang. So, ito is na 2023. Ayan, 2023. So, ngayon is 2025 na guys. So, more than 2 years lang siya. Kasi ito, April 2023. So, ngayon is August na. So, more than 2 years, maximum life niya. Nag-a-appear na yung replace auto sensor. So, ngayon guys, ang ipapalit natin is yung electromagnetic sensor guys, ng Mindray. So, ito yung bagong upgrade kit nila. So, based sa binabasa ko dito sa manual na kasama nito, yung kit na to is, ang decay time niya is indefinite. So, wala nang siyang palitan ng sensor guys. Hindi tulad nito na every 2 years magpalit ka. Ito guys, is indefinite ka nang magpapalit ng sensor. So, yung wala na tong decay life ng sensor na to kasi ito yung electromagnetic guys. So, ayun yung ipapalit natin. May dumating lang na engineer guys. So, pinasama ko lang doon sa isang kasama ko. So, ipa-continue natin yung pagpaliwanag nito guys. So, yun nga. Ito yung ating bagong sensor na ipapalit dito sa SB300. Pero guys, ito is compatible lang to sa ating SB600 at saka SB700, SB900. Compatible. Pero sa SB300 guys, hindi to siya compatible. So, kasi iba yung mounting ng ating SB300. So, hindi mo mamodify dito sa ating SB300 kasi kung makita mo yung ating SB300 na mounting. So, kung makita mo yung ating SB300, ito yung SB300 guys. Ayan, magkaiba yung mounting niya, bilog lang. So, hindi mo to siya mai-adapt dito.
sa 300. Kaya ito talaga is para lang sa SB 600 series na pataas. SB 600, 700, 800, 900 dito lang yun pwede. So ngayon guys, napaka dali lang to i-install. So very easy lang to. So ang gagawin natin is tatanggalin lang natin yung mounting ng luma na ganito. So ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung pinagkaiba nito, ang dalawa. So ito kasi chemicals. So ito electromagnetic. So doon pa lang sa words na electromagnetic sa electrochemical, doon na ma-determine mo na ito chemicals na tutuyo. So meron talagang life siya, lifespan. Pero ito electromagnetic. So pinagsama ng electromagnetic field at saka yung electronics. Ito guys. So may electronics sa loob to. Pinagsama yung electromagnetic at saka electronics. Ito naman, pinagsama ng electronic at saka yung chemicals. Kaya yun yung pinagkaiba nila guys. So yun lang. So yun lang yung pinagkaiba nila. So imamount natin dito. So dito sa ano natin, sa ating machine. So kailangan nating tanggalin yung bago tayo mag-upgrade guys, so tanggalin natin itong ating holder. So mayroon dalawang screw. Yun. So tatanggalin lang natin to, ayun. So tanggal na natin yung ating holder ng ating ito sa electrochemical na sensor MOX3. So ngayon guys, ito sa bago. So ito yung sa bago, guys, ayun no. So idirekta na natin ng screw to sa loob. So ayun. Yan, sakto siya. So kasi guys, hindi mo na kailangang maglagay ng o-ring kasi meron na sa ditong rubber. So ito yung rubber niya. Yung rubber niya. So ito yung rubber niya. So naka-shoot yan doon sa tatlong butas, guys. So ganun lang. So gagamit tayo ng ating screw. Mayroon ditong dalawang type ng screw. So ito yung gagamitin nating screw, guys. Dalawa. So ayun. So pag ginabit mo yan, guys, hindi na yan maglilik kasi meron na siyang rubber. Kasi alam ko ito para to dun sa luma. Basta make sure na yung tatlong dot ng abutas ng rubber is papasok dun sa pinaka niya. So ayan guys. So pag nakita mo yung ating mounting, ayun na siya oh. Yan. So yun na yung mounting, ikakabit mo lang tong kanyang hose, yung wire. So
Yan. So, ayan guys. So, ito na yung ating bagong sensor. Yan. So, pag napansin mo, yung luma, yung ating MOX is same lang din dito. Yung connector. So, yan, nakabit na natin guys. So, naikabit na natin yung ating bagong sensor. So ngayon guys, pag ano yan guys, may procedure yan para pag-calibrate. So, may procedure yan. So ngayon, ang procedure na yan guys, so madali lang naman. So, punta lang tayo sa standby mode. Okay. So, clear lang natin to. Clear yung ating alarm para malaman natin kung may alarm pa ba mamaya. So, yun. So, punta na tayo doon sa system check. Ay, mali. Balik tayo sa standby. Doon tayo sa menu. Gawa tayo sa calibration. Zero flow muna tayo. Hindi. Service. Punta muna tayo ng service guys. Menu. Ito to. Auto calibration. So, zero flow calibration muna tayo. Flow calibration. Gusto zero muna tayo. So, pass naman siya. Nagsi-zero tayo. So, punta tayo sa service. Ano bang password nito? So, same password. Sa punta tayo sa service. So, 1118. Enter. So, punta tayo sa calibration. So, auto calibration. So, dito guys, start calibration tayo. Connect the air auto gas, select start button, wait for 1 minute, and then execute the next step. So yun guys, wait lang natin matapos yung calibration kasi meron ditong steps na ipipress mo yung kanyang dito, button. So yun guys, oh. So press lang natin to. Yung natin, ito. Yan. Kaya pakita ko sa inyo. Sinasabi naman. So ayan oh. Ayun guys, oh. Sabi niya, press mo yung button dito. Sabi niya, connect access is shown in the button. So ipipress natin yan guys. So ito yun, no? Yan, button na yan, butas. So i-press natin yan. Kasya. So i-press natin. Yan. Please reset auto sensor. Yan. So
Release. Release the reset button. For resetting. So nakalagay dito guys is i-press mo siya dito ng 3 seconds guys. So 1, 2, 3. Then release. So hanggang sa matapos na to guys. So ganun lang kasimple yung ano niyan. Pag-calibrate. Ayan, nakalagay sa please reset the sensor. So ito naman yung procedure niya. So antayin lang natin. Na-reset na natin. Hanap natin ng matulis na screw. Hanap na tayo ng hindi kasya yung aking screw. So, antayin lang natin matapos yan guys. Basta once na na-reset mo na dito guys. Yan. So, ano natin, dapat pala guys, pag nag-calibrate tayo ng huwag nating pindutin yung sensor na to. Ayan guys, nag-appear na siya. So, reset na natin dito. Ulit. Yan. 3 seconds. Then, bitaw. So, dahil natin matapos guys. So, yun, tandaan natin guys habang nagka-calibrate ng yung machine mo. So, wag ka munang mag-touch dito sa mga niya kasi magi-stop yung calibration niya guys. Yun lang yung natin. Tandaan na wag tayong mag-touch kahit dito sa screen. So, antayin natin yung matapos. Yan guys, nawala na yung reset sensor niya kasi na-reset na natin dito. So, yung 3 of 3. So, sa pag-install naman pag-upgrade naman ng bagong system guys is nandito naman yung mga instruction niya. So, anong gagawin mo? So, nagsasabi naman sa reset auto sensor. So, reset na naman natin dito. Hmm. 3 seconds. Then, bitaw ulit. Ayan o. Release the reset button. So, as sure as dito guys, ito. So, antayin na lang natin yan na matapos guys. So, ayan guys, So, calibration succeed na guys.
So, ibig sabihin guys, okay na yung ating auto sensor. So, succeed na yung ating calibration. So, minsan guys, sa first time yung attempt, so nag-read to. Nag-read yung ano nyo. Ibig sabihin, hindi siya pass. So, ang gagawin nyo lang guys, i-recalibrate mo lang siya ulit. Start mo lang ulit, tapos follow mo lang yung procedure ulit. So, hanggang sa mag-okay na siya guys. Mag-green na siya. So, ayan guys, okay na siya. So, pass na yung ating calibration guys. So, close na natin yan. Reset natin yung ating reset natin yan guys. So, pwede na tayong mag ventilation. So, ngayon guys, ang gagawin natin is mag previous check tayo para malaman natin kung okay na ba talaga yung ating ventilator. So, yun. Punta tayo sa system check. Punta tayo sa system check guys. Yan. So, continue. So, i-check natin yung ating parameters kung papasa ba, pasado ba sa hindi. Yun, pasado naman. So, hanggang sa auto sensor guys. Yan, antayin natin matapos yan guys. So, actually guys, meron akong dumating na 15 pirasong ganito. So, ni-request ko to. So, ito na yung bagong nating oxygen sensor. So, lahat ng SB600 ko at saka 800 guys, magpapalit na ako ng bagong oxygen cell na electromagnetic na wala na siyang palitan guys. For life na siya. So, hindi natin matasasabi guys kung talagang for life din kasi meron din siya doong mga ano din sa sinasabi din doon sa ano niya na after 10 years pag nagkakaroon siya ng mga dust or mga ano, meron din siyang magkakaroon na rin ng differential ano siya, value. So, yun yung nakalagay doon sa electromagnetic. So, after long time guys, so hindi na tayo magpapalit ng ano, for life na yung pinalit natin na sensor. So, hindi na natin yan palitan ng palit ng auto sensor na every 2 years. So, yan ay for life na natin pinalit yan. So, yun yung consumable na ngayon na hindi na pinapapalitan. So, hanggang ano na yan na. Hanggang masira na siya guys. Sa electromagnetic sensor. So, antayin lang natin matapos yan guys. So, after ng matapos yan, magtayo tayo magbe-ventilation kung ano bang, kung accurate ba yung value niya. So, yan guys. Pass na siya lahat. So, halos lahat ng parameters pass naman siya. Ating leakage acceptable is 0. So, napaka-tight siya. So, ngayon guys, magbe-ventilator tayo. Yan. Magbe-ventilator mode tayo ngayon. Gagamit tayo ng test lang. So, standby tayo. So, punta tayo sa start ventilation. Ayan. So, ang setting natin is 500. Naka-ano tayo? BEC. So, 40 yung ating auto. So, tingnan natin dito yung auto natin kung accurate ba. So, napakabilis yung reaction niya guys. Sa 40. So, 39 na agad. Yun, 40 na agad guys. Pabilis. So, na-reach na agad yung sensor ano niya. Ang set natin ng 40. So, 41. So, napaka-accurate niya guys. So, ganun ka-accurate pala yung ating electromagnetic sensor guys. Kahit babaguhin natin ng ano yan. Gawin natin 50. So, tingnan natin kung aakat ba to. Value niya. Ayun, umakyat agad. Yun, 49, 50 na agad guys. Ilang breath lang mga 4 breath lang guys na-reach na yung 50 na FiO2. 51. So yan. So
acceptable na yan guys, 51, 50 yung set mo, 51. So, acceptable na yan. Idle volume ko 500, 502, 504. So, yung aking frequency is 15, 15 din. So, and guys, ganun lang ka-simple guys, mag-upgrade tayo ng ating ventilator na SBIT 600. I-upgrade natin yung kanyang FiO2 from electrochemical to electromagnetic guys. So itong electromagnetic for life na yan, wala nang palitan yan. Hindi na tayo magpapalit ng mismong sensor. So ang gagawin lang natin is magka-calibrate lang tayo guys sa user calibration. Pag medyo malayo na sa value, so kakalibrate lang natin. So wala na tayong ibang gagawin kundi mag-calibrate lang ng mag-calibrate. Hindi na tayo magpapalit. So yun guys, ganun lang ka-simple. So pag nag-upgrade tayo ng ating FiO2 sensor. So yung oxygen sensor na sabi. So ako sa inyo guys, mag-upgrade na kayo ng electromagnetic kasi wala nang palitan yan guys. So napaka-save na sa nakaka-save na yung ating company pag ngayon ang ipapalit natin. Instead of electromagnetic na guys. So, yun na ipapalit na ninyo sa inyong